So, ayan guys, nabili ko na. Cute din ito. Kuha ko na isa kasi $10 lang siya. Dito ako nag-grocery lagi. Good morning, baby. No, good morning. No, good morning. Why? Okay, come on now. Need to go toilet? No. Sobra. My friend, my friend, my friend, my friend, my friend. And I like this bubble. Pia, 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 pia. La, la, la. Ha. Good morning, guys. Time check. It's 9:02 a.m. in the morning. Medyo kakagising lang namin kasi puyat ako kagabi. Hindi ako makatulog. And then, this is usually I'm doing every morning. Pag may pasok sa Ella, kailangan maagang gumising. So, nagre-ready ako, nagpre-prepare ako everything for Tom and Ella. So, mamaya hatid ko si Ella sa kanyang school. So, magre-ready lang kami, guys. See you later. Nagpre-prepare ako ng salad para kay Tom. Hindi na ako nagluto ng lunch niya kasi may natira sa kanya na ginawa ko kahapon. So, yun na lang daw yung babaunin niya. Kaya hindi na ako magluto. Lagi ko lang naman yung salad na gusto niya. This is a Snoopy Stocks. And Snoopy. So, ito na yung salad na ginawa ko. Yun lang naman. And then yung lasagna, yun na lang babaon. Linis na lang ako mamaya pagko hindi ko kasi like na si Ella no time. Ayan, katatapos lang pupunta na kami ng school ni Ella. Oh my goodness. Hindi ko pa. Ayan. So this is always my daily routine. In the morning, ito yung buhay ko dito sa Australia. Kaya, sa vlog ko sinasabi ko na sobrang busy ako kasi parang non-stop yung ginagawa ko. Minsan po talagang sobrang pagod na ako. Hihimap lang sa play o umupo lang ako sa play ng papahinga. Tapos yun. Tapos support ko rin.
nasubukan mag-work sa labas. I mean, sa ibang company. Sa bahay lang ako kasi yung asawa ko, ayaw niya na mag-work ako. Gusto niya, nandito lang ako sa bahay. Kasi simula nung dumating ako dito sa Australia, so parang ginagawa ko nung nasa bahay nga lang ako, naglilinis, ganyan. Tapos after ko maglinis, nabuboring na ako kasi hindi naman ako masyadong nanonood ng TV. So sabi ko sa kanya, nabuboring ako, baka may gusto kang ipagawa sa work or ano, sabi ko. So ayan, kakahatid ko lang sa kanya sa loob kasi talagang sobrang late na kasi dapat before 10 or exactly 10 nandito na siya, but wala namang time, but sabi nila dapat hindi pag idadrop ko siya dito sa daycare sa school niya before 11 nandito na siya. So yun, kapagod ako. So ito talaga mostly yung ginagawa ko, parang lahat mabilisan na lahat. Pagising mo sa umaga hanggang pag-uwi, yun, ito talaga makakapagpahinga na lang ako pag talagang matutulog na, yun na yung pahinga ko talaga kasi hindi naman madali pag halimbawa nandito ka sa relax. Depende siguro kung ano yung lifestyle mo, pero syempre depende sa situation, pero okay naman yung life ko kahit paano sa awa ng Diyos. Pero yun nga lang, talagang super busy ako, talagang non-stop ginagawa ko dito kahit hindi ako nag-work sa iba, pero nag-work ako, kumbaga tinutulungan ko yung asawa ko sa business niya. Pupunta na ako ngayon sa shops, pero bago ako mag-grocery, may bibilhin muna ako kasi si Tom, yung asawa ko, bumili siya ng AirPods niya, bagong AirPods iPhone, kasi daw nag-sale sila. So sabi niya kung gusto ko daw, sabi ko anong gagawin ko doon sa isang AirPods na binili niya na Sony. And sabi niya okay lang kung gusto ko daw yung gamitin yung AirPods ng iPhone, walang problema daw kasi sale naman sila. 400 ata yung regular price, and now nag-sale daw sila ng naging 300 na lang daw. So tatry kong tumingin. Matagal ko na yung gusto, pero iba yung sinuggest niya, pero maganda rin yung Sony. Nga lang, syempre gusto ko yung sa Apple. Ang arte no, Apple talaga. So andito na ako, papakita ko sa inyo kung yung saan ako nag-grocery. Sa itong pinupuntahan kong shop is malapit lang dito sa bahay, kasi pag pupunta pa ako sa malayo, yung time, lagi kong hinahabol is yung time. So pinupuntahan ko lang yung malapit lang dito sa bahay. Dadaan muna ako doon sa JB Hi-Fi, and then bibili ako ng earpads. Hinihingin ako bago ako mag-grocery. Mabilisan to kasi may gagawin pa kasi akong work mamaya, yung work na pinapagawa nito. Mag-i-edit ako ng pictures ng products kasi kailangan na daw niya nung ano pa niya pinapagawa sa akin. Friday ata yun, kaso hindi ko nagawa. Nagawa ako pero nulit niya yung pag-take ng picture.
Kasi ayaw niya daw yung, hindi ko alam kung ano. Tapos yun. Kaya, mag-edit ako ulit mamaya. Tapos meron pang pinapagawa sa akin na website. Hindi ko pa natapos. Yung page ng design ng website. Hindi ko pa matapos-tapos. Deadline ko kasi kahapon dapat, pero hindi ko nagawa kasi nga sa sobrang hindi ko nagawa kahapon kasi masakit yung ulo ko. Kaya hiniga ko na lang. Sabi ni Tom, bukas na lang daw ako mag-work. So ito yung shopping center na pinupuntahan ko lagi. Yan. Malaki din siya. Kasi gusto ko dito kasi nga sabi ko, malapit lang. Dito na rin lahat ng kailangan ko. So ito na yung shop na pupuntahan ko. Yung mga gadgets, dito kami madalas bumibili ng mga gadgets kasi maraming mura din. JB Hi-Fi. Hanapin ko kung saan yung AirPods. Ano ba to? Saan ko kayo makikita? Kung makahanap. So, magtatanong na lang ako kung saan. Yeah, 240. Need any apple care or anything like that on the AirPods? Not second. When you're ready. So, ayan guys, nabili ko na. Nag-sale sila. Ang price nito is $3.99. And now, $3.49 na lang pala. Yeah, yun. Kaya binili ko na kasi sabi naman ito, okay lang daw. So, andito na rin lang ako. Titingin muna ako ng damit. Kasi wala na akong t-shirt. Kasi pagkasama ko si Ella, hindi ako makapag-shop ng sarili ko. Kasi, yun nga, gusto niya, bumili muna siya ng, niya, yung mga toys or anong gamit niya. Tapos, after that, pag nakabili na siya, nakapili na din. Gusto na niya umuwi kami. So, wala. Kaya, sobrang mahirap. Pag may kasama ka rin bata minsan. So, pag may time, yun, ginagawa ko. Titingin ako ng damit kasi madaming mura dito. Kasi magaganda mga t-shirts nila. Kasi mahilig ako sa shirt. Pero yung shirt lang. Kagaya nito. 2,420. So, mostly damit ko. Kasi ang size ko sa Pilipinas, it's, ayan. Ang size ko kasi sa Pilipinas, it's medium size. Pero dito, small or extra small. Madalas pinipilot ko is black. Kasi ang black, kahit anong i-partner mo, walang problema.
Cute din ito. Kuha ko ng isa kasi $10 lang siya. Pag may makita akong small siguro, kukunin ko siya. Parang large lahat. Kuha ko ng white. Or pag wala, try ko na lang black. Meron silang extra small pero maganda sana pag may white. Makikita yung cleavage ko dito. Kaso wala naman akong cleavage. So, nabili ko na guys. Tatlo lang naman kasi wala na akong time. Pinili ko lang yung mga kailangan ko. May dalawang t-shirts lang. And then parang yung isa sleeveless black color. Wala akong mahanap na white kasi merong white sila pero yun nga lang tawag dito wala silang size na small kaya yung black na lang yung kinuha ko. Sabi ng babae meron silang sale lahat ng mga damit nila kasi gusto na nilang pull out lahat kasi yun nga clearance. Kasi may darating na daw na bagong mga damit. Na bagong style. So, kailangan nila i-sale. I think next month sabi ng babae, yung babae doon, si ate. So, kakadiretso na ako mag-grocery ngayon kasi wala nang free time. Madalian na kasi ito. Pero may check lang ako saglit. So, may dadaanan lang ako. I-check ko lang kung meron silang sale. Kasi sale lang mo. Mitingin din ako ng pambata. Nanganap ko yung damit ni Ella. Kahit one shirt lang. Kasi pag malapit ng winter, bibili ulit ako ng mga damit. Ito yung pang winter nila. Nagdi-display na sila ng mga pang winter na clothes. Kasi medyo malamig na kasi ngayon. Kahit summer pa pero laging umuulan. Ito, sale din sila. $6 lang. Cute naman ito. This is $7. Para kay Ella kasi yung shoes niya luma na. Yun nga lang problema ko kasi pagdating sa shoes, sobrang arty ni Ella. May shoes siya doon na binili ko, hindi niya sinuot kahit anong gawin ko. Pinapawisan ako. So, time check, it's 11:44 na. Mag-grocery na ako kasi wala na akong time pumunta sa ibang shops. Dalawang aso ko doon sa bahay. Nagugutom na siguro sila. Kasi hindi pa ako kumakain din. Pag ganito, pag may pasok si Ella, hindi ako kumakain ng breakfast mostly. Kasi wala talaga akong time. So, pag uwi ko sa bahay, ginagawa ko na lang. Parang lunch na rin yun. Yun na lang yun na yung pinaka-breakfast and lunch ko. Mahirap din kasi yung time dito sobrang bilis. Parang sometimes sa akin halos wala akong time para sa sarili ko. Alam ko na dapat di ko pabayaan. I mean, hindi naman yung totally walang time. Kumbaga, pag bibili ako ng halimbawa, shopping ako for myself, halos wala akong time. Meron lang minsan pag lalabas kami nila Tom, kasama ko siya, yun,
Kung gusto niyang bumili, mag-shopping yung damit niya. Kasi syempre, pati ako, pag-shopping na rin niya. Pero hindi naman ako totally mahilig bumili ng maraming parang shopping ng damit. Kasi hindi naman ako ganun ka. Simple lang na siguro lagi yung nakikita shopping ng shopping. To be honest, kasi yung buhay ko sa Pilipinas, mahirap lang kami. Noon, wala kaming, kumbaga, kung ano yung mga damit na minsan may mga damit ng mga pinsan ko, pinapahingi nila, yun, sinusuot ko, o sinusuot namin, kung okay pa yung mga damit na binibigay nila sa amin. Tapos, bumibili naman kami ng damit namin na bago, pero mura lang, yung afford lang namin sa Pilipinas kasi nag-work na rin kami ni Michael noon. Pero yun nga lang, syempre, sobrang tipid kasi hindi naman ganun kalaki yung sahod namin dalawa ni Michael. Ito pala, ito ako nag-grocery lagi. Hindi ko alam, baka konti lang siguro bibilihin ko. Depende. Tingnan ko na lang. Yung mga mango nila dito. Ito. $5.50 pears. Masarap. I don't know kasi hindi ko pa na-try pero bumili na ako dati. Next one is carrot. This is $2. This is 1 kilo only kasi kain minsan. So, ito yung kinakain niya. Have orange, raspberry, banana, and blueberry. Just two only. Bumili ako dati ng ganito. $8 siya. Gusto naman ito. And this one. Yeah. What do you call this? Peanut and cheese. Price nito is only $1.25. So bibilhan ko si Ella, magbe-bake kaming dalawa kasi gusto daw niya mag-bake. So pagbibigyan ko yung request niya. Price nito is $4. That's it. Uuwi na ako ng bahay. So guys, natapos na rin. Hindi ko alam kung gaano katagal. Ilang oras ako dun sa grocery kanina. Pero sobrang pagod na ako. Masakit na yung likod ko talaga. So, ito yung buhay ko lagi. Every day. Lalo na pag pasok si Ella sa school. Monday. Yun, sobrang dami kong
ginagawa. So, uuwi na ako guys. Para makakain na rin kasi gutom na ako. Hello, Bailey. Rocky. Come on, get inside. Miss Mommy. Hey! So, ang dami ko pang nilalabahan, no? Hindi ko pa tapos kagabi. Nilabas ko lang yung mga damit kasi syempre para hindi siya maahoy. Ito yung ginagawa ko pagdating sa house. Nilalagay ko na lahat sa fridge ng mga grocery ko agad para wala na akong problema. Nakakapagod. Nagutom pa ako. Tapos, akala ko dinala nito yung lasagna na niluto ko. Baka nagbago isip kasi sabi naman yun na naman niya siguro nakakataba. Kaya ako na lang kakain. Nilalagay ko na lang lahat dito. Yung fruit. Mango. Yan. Natira pa dito. Para kakain na sito. Kukuha lang siya dito. Yan. Ang nag-grocery ko kanina is $215.40. Okay pa rin yung budget ko kasi sa next na grocery ko, yung natira na budget ko, yun yung dadagdag ko next. Kasi medyo dinamihan ko ng bumili ngayon. Kasi para konti na lang bilhin ko sa next na mag-grocery ako sa Thursday or Friday. Hindi ko alam kung magkano to in peso. Hindi ako sure kung basta nasa 8,000 something siya in pesos. Yun yung parang total na grocery ko. Papakainin ko na yung dalawang aso ko kasi for sure gutom na sila katulad ko. Pakainin ko muna sila and after that, susunod ako. Pinagluto ko sila ng chicken livers. Kasi gusto nila, ewan ko, gusto nila yun. Every morning mostly pinagluluto ko sila ng pagkain and then paghapon, canned food na lang or dry food. So, nakauwi na ako. Anong oras na? See? It's already 1:48 p.m. Hindi pa rin ako nakakain. And after this,
gagawin ko lang saglit yung pictures. Gi-edit lang ako saglit ng picture. And then after that, maya ng konti, maliligo na ako. Ayan. Siguro mga 5 o'clock, susunduin ko ulit si Ella. Kasi meron akong appointment sa acupuncture kasi laging sumasakit yung ulo ko, batok ko, tas dito sa shoulders ko. Then, likod ko rin. May times na nahihilo ako. Tapos, nasusuka ganun. Pero galing na rin ako sa specialist dati. Ilang beses akong umalik-balik. Kasi, ang maganda dito, chine-check nila mabuti kung may problema ka or wala. Pero as in, wala naman silang makita. Nakita lang nila migraine daw yung of effect. Kaya, twice akong bumalik nun first. Kaya, so, maraming beses ako bumalik doon sa specialist na yun, or I think brain specialist something. Kasi may layron silang ginagamit na parang machine. Tapos, chine-check nila. Hindi ko alam kung anong tawag sa mga yun. Pero, yung chinek nilang mabuti. Eh, wala naman silang nakita. Sabi nila, just parang ang effect lang is mostly migraine. So, finally, kakain na rin ako. So, this is my lasagna. Ginawa ko to kagabi. Kahapon niluto ko siya. May natira pa. So, sayang naman. So, kakainin ko na lang kasi hindi naman dinala ni Tom. Papainit ko na lang sa microwave kasi tamad na ako magluto. So, kain tayo guys. Kain lang ako, tapos gagawa ulit ako ng trabaho ko. Paulit-ulit, diba? Tapos inom na lang ako ng Coke kasi sobrang uhaw na uhaw ko. Bihira din ako minom ng Coke. Kasi sabi nga nito, masama daw pag lagi ka minom ng Coke. So, ayun nga guys. Hindi ko nasubukan mag-work sa iba. Pagdating ko dito kasi ayaw ng asawa ko na mag-work ako. So, nung dumating ako dito, medyo nabuboring ako kasi ang ginagawa ko lang nag-grocery, naglilinis lagi. Then, lagi ako sa bahay kasi wala pa akong sasakyan nun. Kasi nga, kararating ko lang dito. So, nag-grocery ako. May malapit na grocery lang dito. Pag sumasakay ka, I think 5 minutes. Pero pag lalakarin mo, pwede siyang lakarin. Hindi ko alam kung 10 minutes siguro. So, every time na nag-grocery ako, konti-konti lang dati kasi yun nga, hindi ko kayang dalhin kasi sobrang bigat. And then, si Tom, yung asawa ko pag umuwi, minsan, dumadaan siya sa grocery, dinadagdagan niya. And then, after that, sabi ko sa asawa ko nga, gusto ko mag-work ako. Gusto ko try mag-work kasi, yun nga, nabuboard ako dito. Nandito lang ako sa bahay kako. And then, sabi naman niya, ayaw niya na mag-work ako sa iba. Gusto niya nandito lang ako sa bahay. Hindi ko alam bakit. Pero sabi niya, dito lang daw ako magstay sa bahay. Sabi niya, kung gusto mo, mag-aral ka ng Photoshop. Yun. Aral ka ng Photoshop. Bibigyan kita ng work na gagawin mo. Mag-edit ka. Eh, wala akong idea mag-edit kasi hindi ko naman talaga alam mag-edit kasi hindi naman yung pinag-aralan ko sa Pinas. Tapos di naman ako nag-edit dati na Pilipinas. Hindi ko na-try mag-edit. Kasi sabi niya, mahilig daw ako mag-design. So, sabi niya, pag-aralan ko daw mag-Photoshop and then after that, bibigyan niya ako ng work para di daw ako ma-bored. So, yun, binigyan nga ako ng pinag-aralan ko, nag-start ako. Ginagawa ko, nanonood ako lagi sa YouTube. And after that, yun, lagi na niya ako binibigyan ng work. Tapos habang tumatagal, puro tambak na yung trabaho ko.
Hanggang sa, minsan may times sa, hindi ko na, parang sa sobrang dami, hindi ko matapos-tapos. And may times na, binibigyan niya ako ng work, puros rush. May times na nagko-complain ako kasi nga sa dami. Sabi naman niya, nung una, nagko-complain ka kasi lagi kang bored. Ngayon, nagko-complain ka naman kasi wala ka ng time. Puros, kumbaga, tamba ka na sa trabaho. Diba yun naman yung gusto mo, yung hindi ka ma-bored, sabi niya. Hanggang sa, yun nga, nagka-baby kami. So, naging sobrang busy niya ako. Halos talagang, wala na talaga akong time ni pahinga minsan. Kasi, syempre, pag may business yung asawa mo, tapos minsan gusto niya na tulungan mo siya. Kailangan tulungan mo siya. Kumbaga, hindi lang family, kumbaga lahat binabalance ko. Minsan mahirap kasi, syempre, binabalance mo lahat, family, work, ganun. Kahit hindi man ako nag-work sa iba, pero parang halos parehas na rin na nag-work ako sa ibang company, parang ganun. Siyempre, pag may anak na rin kayo, siyempre, nagkapamilya ka. Kailangan, pati yung anak mo, bigyan mo rin ng time. Kasi pag hindi mo siya bigyan ng time, kawawa yung baby. Hindi naman pwedeng work ka ng work kasi, yun nga, nag-work ka nga. Nag-work nga kayo para sa family. Hindi lang para sa talagang, para sa anak nyo. Kumbaga ganun. Para mabigyan mo ng magandang buhay yung mga anak mo. Kahit anong hirap. Dati, hindi ko pa na-try yung mga ganito. Siyempre, nanggaling nga ako sa hirap. Hindi naman kami mayaman sa Pilipinas. Kaya alam ko talaga totally kung ano kahirap yung buhay. Ang naiwan lang sa Pilipinas is yung mother namin, yung nanay namin. Pero kahit man sa malayo, lagi namin siya tinatawagan everyday. May plano din kami na kunin siya. Pero hindi pa siguro sa ngayon. So, yun. Busog na ako. Hindi ko na kaya. Mamaya na lang ulit. So, itutuloy ko na yung work ko and magkikwentuhan muna tayo. Wala naman masyadong ganap. So, para malaman nyo lang kung ano na yung nangyari dito sa kung ano yung buhay dito sa Australia. Kasi, mostly, napansin ko dito sa Australia, mostly mga tao dito, laging work. Ganun. Unlike sa Pilipinas, madalas, parang may time tayong mag-rest. Pero dito, hindi matapos-tapos ang work. So, hindi naman ganun kadali makapunta sa ibang bansa. Kahit minsan nakapag-asawa ka ng ibang lahi or nakapaghanap ka ng work dito, ganun. Hindi naman ibig sabihin pag nandito ka sa ibang bansa is okay yung buhay mo. Depende rin naman kung kahit may pera man ka man pagdating dito. Pero hindi rin ganun kadali kasi syempre kailangan mo magsipag, mag-work. Hindi madaling pulutin yung pera dito sa ibang bansa. Kasi sometimes yung ibang family natin, 'di ba? Hindi ko naman sinabing lahat based on observation or ganun yung situation na rin. Pero mostly siyempre kasi 'di ba yung iba iniisip nila porke nasa ibang bansa ka, ibig sabihin marami kang pera, ganun, mayaman ka na kaagad. Hindi naman ganun. Siguro may mga iba kasi siyempre malaki yung sahod sa ibang bansa tapos yung value ng pera, pero pag halimbawa ipapadala mo sa family mo, malaki yung palitan doon. Ganun. Diba, pagpapadala ka ng pera,
malaki yung amount na marireceive nila. Kasi iba yung mga iba pag nasa ibang bansa ka, mostly, kadalasan, di ba? Aminin man natin o hindi, kadalasan yung mga friends natin o family natin sa Pinas, iniisip nila marami kang pera kasi nandito ka nga sa ibang bansa. Tapos lalo na sa mga bansa na malalaki yung value ng money. Kung lalo na pag ipapalit mo sa Pilipinas. Pero, syempre, hindi nila alam kung gaano kahirap kumita dito sa ibang bansa, mag-work. Halos wala ka ng pahinga. Ganun. Pero, dahil sa mahal nga natin yung family natin, binibigay natin lahat sa kanila kung ayun yung gusto nila. Kasi, tayong mga Pilipino, sobrang mapagmahal tayo sa family natin. Ang gusto lang natin, maging masaya yung family natin. Diba yun? So, ito yung ini-edit ko na product. Pero, dalawang products. Pero, dalawang cabinet yung ini-edit ko na picture. Madali lang naman kasi alisin mo lang yung background niya tapos lilinisin mo lang siya. So, kailangan matapos ko to para pag natapos ko, susunod ko na rin yung isa pang gagawin ko na page para sa website. Magdi-design ulit ako. Ito yung office namin. Makalat. Kasi, yun nga sabi ko, wala akong time talaga maglinis. Hanggang, kung may time na ako, saka lilinisin ko lang ng konti. Yun. So, dito yung office namin nito, pero, siyempre, madalas ako yung gumagamit din pag araw. Ginagamit itong office na to pag gabi, pag nandito siya. Pero pagdating sa pag araw, ako yung gumagamit. Hindi yung buhay namin sa Pilipinas, hindi siya sobrang madali. Sobrang hirap yung buhay namin. Pero syempre, tiis lang lahat. And then, never bibitaw kay Lord, yun ang pinaka-importante. Pero andito lang kami ni Michael sa Australia, natatry na namin yung mga gadgets na mamahalin ka, yung gaya ng iPhone, yung product ng Apple, ganun. Basta yung mga bagay na hindi namin na-try noon, ngayon, hindi ko in-expect na matatry namin ngayon. Noon, nung pumapasok pa ako sa work sa Pilipinas, every time na dumadaan ako sa kanto namin, syempre, may tubig doon sa gilid ko, so maglalakad ka doon sa may gitna. And then, may sasakyan o kotse na dadaan, magpipipips siya sa'yo ng malakas. Ganon. Tapos, mapapalingon ako. Sabi ko, balang araw makakabili din ako ng sasakyan. Sa isip ko lang naman yun. Pero alam kong parang sa akin, imposible. Pero kahit imposible, inisip ko. Basta balang araw, masusubukan ko rin magkaroon ng sasakyan. Sabi ko yung the best pa dyan sa sasakyan mo. Sabi ko, doon sa isip ko lang noon. Lagi ako pumapasok na ako sa work. Lagi ko iniisip yun. Pag nakakakita ako ng magandang sasakyan, sabi ko, balang araw magkakaroon din ako ng sasakyan na mas maganda, yung gusto ko talaga, sabi ko. Pag nanonood din ako ng mga Hollywood movies, gano'n, pag nakakakita ako ng magagandang part na lugar doon sa Amerika, doon sa mga pelikula na pinapanood ko, yun, lagi gano'n, sabi ko. Balang araw makakapunta din ako dyan sa bansa na yan, ganyan. Lagi niisip ko, ganun. Parang positive ako. Even impossible, pero positive pa rin yung utak ko noon. Kasi, yun nga, ganun yung dreams ko dati. Nung makapunta ako sa ibang bansa, yung gusto ko. And then, karoon ako ng sasakyan. Yun yung dreams ko dati. Para sa sarili ko lang yun.
Siyempre, lahat naman tayo may dreams tayo para sa sarili natin and para na rin sa family natin, di ba? Yun, lagi ko iniisip hanggang sa hindi ko na-expect makapunta ako dito sa Australia. Ang dream ko nun sa Amerika, pero napunta ako dito sa Australia. Mataas din yung pangarap ko nun. Gusto ko tumira mismo. Pag dito sa Australia, gusto ko sa Sydney kako. And then, unexpected, napunta nga ako dito sa Sydney. Hindi ko rin na-expect. Yung naisip ko lang na magkakakotse. Binilhan ako ng sasakyan ng asawa ko. Basta magkaroon ako ng sasakyan. Kahit anong brand na dyan. Basta, yung gusto kong sasakyan, ganun. Then, natupad din. Tapos, binigay pa rin ni Lord yung mahal na sasakyan. Diba? So, hindi ko in-expect yung lagi ko lang sinasabi sa isip ko, sa awa ng Diyos, subukan ko lahat ng mga bagay na nandito na hindi ko na-try noon. Kahit yung kapatid ko rin, ganun din siya. Yung mga pagkain na hindi namin natatry noon. Ngayon, natatry na namin sa awa ni Lord. Talagang sobrang bait ni Lord. Kung magtitiwala ka lang talaga sa Kanya. Yung lagi kang magpipray, bibigay niya sa'yo. Kahit gaano man katagal, darating at darating, meron pala siyang plano sa'yo. And sobra ako laging nagpapasalamat everyday. Everyday. Kahit anong ang ginagawa ko, nagpipray ako lagi. Kahit matulog, nasa banyo, nakaupo, may pupunta, nagdadrive, nagpipray pa rin ako. Nagpapasalamat sa lahat ng mga blessings na binigay ni Lord sa amin. Although, kahit mahirap, hindi man ganun kadali yung buhay dito sa ibang bansa, okay lang. Kasi parehas din naman kahit sa Pilipinas. Lahat naman kahit saan, mahirap din naman buhay. Hindi naman ganun kadali ang buhay natin. Kahit saan man tayo magpunta. Hindi ka nakakalimot kung saan ka nang galing. Kasi kahit, siyempre hindi rin maiwasan may mga taong porque nakapunta ka sa ibang bansa, tapos hindi mo lang sila message o malala kasi sabi nila nagbago ka na, ganyan. Pero hindi nila alam kung dahil nga sa sobrang busy mo, pero siguro depende sa tao na rin kung gusto niya magbago, wala akong magagawa yun. Pero, ako ganun pa rin. Wala pa rin naman nagbago. Yun nga lang, aminin ko man, di ako madalas mag-message sa mga friends ko kasi dahil sa sobrang busy ko. Basta importante, kilala mo yung mga kaibigan mo na pagdating ng araw, makikita ulit kayo. Ganun pa rin yung papakita mo kung ano yung galing mo dati. Ganun pa rin. Yun. Kahit ang dami mong mga problema sa buhay, huwag tayong susuko. Kasi pag sumuko ka, wala rin mangyayari. Lalo lang magiging mahirap ang lahat. So, syempre, wala tayong magagawa kundi kahit anong hirap ng buhay, kahit dami na nating problema, may times na nawawala na rin tayo ng pag-asa sa buhay. Pero, hanggat nandyan si Lord, lahat magiging posible. Kasi pag andito ka talaga sa ibang bansa, matututo kang maging independent na dati. Kasi pag sa Pilipinas, diba, andyan lahat ng family mo, na tinutulungan ka sa lahat ng bagay. Kahit friends mo, gano'n. Nung lumating ako dito, yung asawa ko, medyo strict siya dati. So, gusto niya matuto ako sa sarili ko. I-guide pa rin niya ako, pero gusto niya kailangan kong pag-aralan lahat, kumbaga maging independent. Kailangan kang mag-driving lesson para pag pupunta ka ng doktor, magpapa-check up ka, hindi ka mahihirapan kasi pag hindi naman lagi maihatid kita sa doktor, sabi niya. So, first, natatakot ako mag-driving lesson kasi takot ako mag-drive tutusin kahit may dreams akong may
pangarap akong magkaroon ng kotse, pero iba pa rin para pag actual na magkakaroon ka ng sasakyan mo. Kinakabahan ka nung una. So, nag-aral ako. Bumagsak pa nga ako nun sa driving lesson. Nung actual na driving. Kasi sa sobrang nervous ko nun. Pero, sabi naman itong kailangan ko matuto. So, yun, pinag-aralan ko. Noon, buntis na rin ako noon. Nung nakapasa ako. Tamang-tama. Sabi niya, para malapit na rin akong mga anak noon. So, wala akong magagawa. Nag-aral talaga ako. Tapos, sabi niya rin sa akin, para kung halimbawa may gusto man akong puntahan, at least, makakapunta ako kahit saan na hindi laging nakadepende ako sa kanya. Yun yung lagi niyang sinasabi sa akin. Lahat, pag halimbawa, magdadrive ako, hindi ko kabisado yung lugar. Pagamitin ko na lang yung navigation, and after that, ako na lang pupunta mag-isa, kaya hindi ko kabisado. Nininervyos pa ako noon, nung nakapasa na ako noon, sa driving lesson. Siyempre, ikaw na magdadrive mag-isa nun. Pero, siyempre, kinakabahan pa rin ako. Yung first car na binili niya sa akin, may bangga ko siya. Nung una, buti na lang, di naman siya nag-high blood kasi, siyempre nga, first time ko nga, nakakatakot mag-drive. So, yun. Hanggang sa, kahit masakit yung ulo niya. Pero kahit masakit ulo, pinipili niya wag magalit sa akin. Kahit galit na rin, pero pinipili niya wag magalit. Kasi sensitive ako minsan eh. Tapos, pinalitan niya yung car ko. Pinaayos niya, pero pinalitan ko. Ang car ko dati is, ang brand niya is Volvo. Tapos, yung ano sabi niya, palitan ko yung car mo. Kasi parang hindi komportable yung sasakyan, sabi niya. So, yung second sasakyan ko, binilhan niya ako ng maliit lang na BMW. Still 5-seaters, pero sakto lang sa akin kasi yun nga, black siya. Tapos, gustuhan ko kasi nga komportable na yun. Pero, nung ginagamit ko pa rin, habang tumatagal, dami ko pa rin, marami pa rin nangyari doon sa sasakyan na yun. Nababangga ko, yung sa wheels, nagasgas, yung sa may pintuan. Nai-stress lang siya sa akin noon. Kaya nung after nun, yun yung pinakamatagal kong nagamit na sasakyan, yung black. Tapos, after that, no, syempre, nasasanay na ako dun sa pagdadrive habang tumatagal. Sabi niya sa akin, bilhan kita ulit, palitan ko yung sasakyan mo. Ito na yung sasakyan na ginagamit ko na yun, yung itong last na white. Ngayon, medyo malaki na yung sasakyan kasi sabi niya sa akin, baka ibabangga mo na naman sabi niya. Sabi ko naman, hindi na kasi professional na rin ako. Makukuha ko na rin yung full license ko. So, kabisado ko na rin yung talagang mag-drive. Kaya sobrang nag-iingat na ako mag-drive ngayon. Para hindi ko mabangga kasi mahal magpa-ayos ng sasakyan pag nasira. Ngayon, pag may pupuntahan ako, kahit hindi ko kabisado yung lugar, hindi na ako natatakot. Kaya ko na pumunta kahit saan. Except lang pag sa sobrang layo dun sa mismong city, takot ako mag-drive kasi okay lang naman ako mag-drive. Wala namang problema. Ang problema ko lang is yung parking. Doon ako ni-stress kasi sobrang pagdating mo sa city, sobrang hirap mag-park. Tapos hindi ko pa kabisado yung rules nila doon pagdating sa city. Kasi dito sa amin, kabisado ko na. Pero pagdating doon, si Michael, yung kapatid ko lang ang kabisado niya pagpunta sa city. Pero hindi siya nagdadrive papunta doon. Ginagawa niya lang, sumasakay siya ng train. Kasi kabisado niya lahat compare sa akin na mas nauna ako dito makapunta sa kanya. Para siya pa nga yung tour guide ko compare sa akin. Pagdating sa lugar,
Lalo na pag sobrang layo. Medyo nervyosa ako pag di ko talagang kabisado. Talagang kung sobra talagang layo. Pero yung kapatid ko, malakas yung loob niya talaga kasi. Kaya sobrang idol na idol ko. Ako ang panganay pero parang siya yung panganay. Kumbaga sa pag mag-isip compare sa akin. Yun. Nakwento ako na tuloy yung buong buhay ko. Instead of yung kung ano yung ginagawa ko dito. Kasi yun lang madalas ang ginagawa ko dito. Kaya yan, nakaupo ako dito, nag-work. After ng ito, chine-check ko na yung oras pagdating ng 4 o'clock. Magre-ready na ako kasi kailangan ko na pick upin si Ella sa school niya. And after kang pick upin, mamaya pupunta kami sa acupuncture yung sinasabi ko kasi sasamahan daw ako nito. And after that, 1 hour ata yun eh. And after ng acupuncture, hindi ko alam, baka doon na rin siguro kami magla-lunch sa labas. And then, uwi na kami mamaya. And then, gabi na ulit. Pahinga ng konti. Tapos, matutulog. And tapos, mamaya pala, pagka-uwi namin, baka hindi pa ako matutulog. Ginagawa ko kasi pag nag-e-edit ako, ang time ko lang ng pag-i-edit pag pinapatulog ko yung anak ko. Doon lang kasi nakaupo lang ako. Cellphone ko ang gamit ko pag-edit. Hindi computer kasi pag computer, mahihirapan ako. Wala akong time mag-edit. So, mabuti na lang yung phone kasi pinapatulog ko man yung anak ko. At least nakakapag-edit ako konti-konti. And then after that, medyo late na matutulog. Minsan 11, 12, ganun. Kasi hindi ko kayang matulog ng super late kasi nahihilo ako pag nagpupuyat ako. So, pagka kinabukasan na naman, ganun na naman. Ulit-ulit lang naman. Yun nga lang, may iba lang pag walang pasok si Ella. So, yun yung mostly routine ko. Except lang pag walang pasok yung anak ko, ang gagawin ko lang, magluluto lang ako ng lunch nito. And after ko magluto ng lunch nito, syempre dito kami sa bahay, medyo maglilinis ng konti. Tapos gagawin ko konti yung trabaho ko. Yung anak ko naman, yan ko muna saglit, bigyan ko ng nood ng TV, ganun, maglaro. So, napahaba na yung kwentuhan natin, pero pasakit na yung likod ko. Pero kailangan ko tapusin itong work na to kasi kailangan na talaga niya itong picture na to. Kasi hindi ko natapos noon kasi yun nga, lagi ako nagsasuffer dito sa sakit sa likod ko. And then kasi iwan ko, migraine ata. Kalimutan ko yung tawag nila doon sa mga nagmamassage, yung license talaga na ng mga nagmamassage na parang doktor rin. Kung nakalimutan ko comment down below guys kung alam nyo yun, kung ano yun. Pero parang nasa dulo ng dila ko pero hindi ko masabi. Siguro dahil medyo sumasakit na naman yung ito ko ay tapos ulo ko kaya hindi ko maalala tuloy. So guys, papatulogin ko na po si Ella kasi kakauwi lang namin galing acupuncture. And then kumain na kami sa labas kasi syempre pag uwi pa kami, gutom na rin kami and then pagod. So see you on my next vlog guys. Don't forget to subscribe kung kayo nakapag-subscribe, like and share my video. So, thank you everyone for watching and subscribing to my channel. So, see you next time, guys. Bye. Bye. Say bye. Bye.